is only a bill revoking the franchise. Hindi pa po ito batas. However, the NTC indefinitely suspended the power or the privilege of SMNI to broadcast, which is unconstitutional. It makes the NTC more powerful than Congress, but that is another matter. What I'm pointing at is, kapag dumating na sa speaker ang kahit ano, guguluhin ka na. Hindi po yan ang accountability. From the same people who keep on harking about accountability and transparency, this is what we get, a cover-up. And there is no way around it. Hindi po natin pwedeng banggain ang Senado. Ngayong reorganize na sila at iba na po ang magiging takbo ng investigasyon. Hindi natin pwedeng banggain ang House. Hawak po nila yan. Ano lamang po magagawa ng taong bayan. We should take it upon ourselves, the True People's Initiative, and organize groups, not only to discuss this, not only to try to see where the blame lies, but to take action, to express our disgust. Ipakita po natin ang ating galit kasi nagtataka po ako eh. Bilyon-bilyon ito sa Indonesia. 150,000 pesos lang more or less ang pinag-uusapan ng kagulo na. $3,000. Yung mga mambabatas, nagbigay ng housing allowance. Ganun ang reaksyon. Hindi ko po sinasabing manggulo tayo, manunog tayo, mambato tayo. So, mga kasama, kapag nakita nyo si speaker sa mall o naglalakad sa kali, huwag nyo pong babatuhin, huwag nyo duduraan, huwag nyo hahagisan ng bote ng mineral water, huwag nyo bumurahin, huwag po. Huwag. Hindi po tama yon. Ipakita lang natin ang galit natin sa pamamagitan ng we talk about this, we'll evaluate the information nang hindi filtered through the eyes of those who are complicit at ipakita natin sa kalye. Hindi po masamang manawagan na tayo ay pumunta sa lansangan sapagkat yan po ay isang karapatan na ginagarantiya ng ating saligang batas. The right of the people to peaceably assemble to petition the government for redress of grievances. So, yan po. Wala po mangyayari sa social media. Nananawagan po ako sa ating mga kababayan. The day of the keyboard warrior is over. Wala po. Ang social media ay hindi magmamarcha. Yung post ninyo ay hindi magdadala ng placard. Yung mga tweet ninyo ay hindi sisigaw para sa hustisya. Wala pong mangyayari sa social media. We have to be out there on the streets to show our anger, to show our disgust within the bounds of the law, para makinig po sila. Kasi, ang nangyayari po, they are getting away with it. Nakikita nila, yung mga Pilipino naman, parang kalabaw yan eh. Masayosyoso yan, maingay lang yan ngayon. Magpo-post lang yan sa social media, sa mga group chat. Pagkatapos, tapos na. Wala namang gagawin yan. Will we prove them right? Or will we show that we are disgusted by this? This is the mother of all scandals. Etong pinakamalaking public fund scandal sa kasaysayan ng Pilipinas. And what are we doing? Nothing. Nagtatype tayo sa mga smartphones at sa mga laptops natin. Ayaw natin umalis sa mga aircon na mga gusali natin para ipakita ang ating galit. Wala po mangyayari. We might as well forget the future of this country kung hindi tayo kikilos. Never mind. Let's write it off. We will go the way of Bangladesh na isang step na lang Bangladesh na tayo sa mga rankings. So either we act now, the time to act is now, or never act at all and just let our country sink into the quagmire. Yun po ang choice natin. Wala na po tayong ibang choice ngayon. It is now or never. Maraming salamat po. And now, may mga dumating po tayong mga, I will let them introduce themselves. Magandang umaga po sa kanilang lahat, sa ating lahat. I am Attorney Israelito Bobetorion, isa po ako sa Legal Counsel ng PDP Laban. Nandito po ako ngayon para makiisa sa ating mga kasama dito sa PDP Laban at mga iba't ibang mga national government organizations, no,
na hindi na po nasisiyahan sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Kasama ko po ang presidente po, yung organizer ng iCare dito, si Engineer Henry Sabate, no? Kasama ko rin, nandito rin para siya makiisa para sa ating bayan. Maraming salamat. Ako po ay nakikisa sa grupo ng PDP. Ako po ang founding chairman ng iCare. Handa pong sumuporta sa mga sakuna na nangyayari sa atin. At ako po ay handang-handang tumupad sa tungkulin ng aming organizations para po sa PDP. Maraming salamat. At magandang umaga po. Yeah. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po ay nainyayahan ni aking kaibigan, partner ko doon sa pag-impeach kay Andres Bautista at kapartner ko rin sa pagsampa ng ethics case against Hontiveros. Ito lang po ang masasabi ko ngayon. Kami po ay hindi bago itong panawagan na ito. Yung grupo ko po, yung Marcos Alistian Movement, at saka yung Inday Cares na pinamunahan ni Karen Poblete at yung mga kasama, at mga iba-iba pang grupo. In fact, ito, living witness namin, pinuntahan namin yung KOJC, ito si Bobit, tinamahan kami, nagrally kami sa Davao, at kami po nag-umpisa nung maisog, pero hinayjack lamang ng ilang tao. Nawala na tuloy ang liderato ni Presidente Duterte. Mga kababayan, ako po, alam na alam ko, kasi kumpari kong buo si Martin, kumpari kong buo si Saldico. Alam ko silang dalawa. Hindi pwede i-deny ni Martin na wala siyang kinalaman kay Saldico. Hindi ko lang sasabihin ngayon at a proper forum, sasabihin ko lahat ang naririnig ko sa mga usapan nila. I'm a personal witness na hindi pwede i-deny ni Martin na si Saldico tao-tao lamang niya. Walang gagawin si Saldico kung walang pahintulot kay Martin Romualdez. And I will say that with evidence in due time. Mayroon po akong mga nilapit na mga congressmen na humingi at sasabihin ko po yon later on. So, yun lang po. Pero nasaktan po ang damdamin ko nung nangyari sa Senado. Kasi may mga traidor. Itong dalawang bilyar, napaka-traidor nito. Alam mo, malaking tiwala ko dyan kay Manny Villar at kay Cynthia Villar. Noong una pa lamang, mga kababayan, noong 1998, nung tumakbo si Villar, walang-wala yan. Bankrupt na yung kumpanya niya. Pero tinulungan namin maging speaker, nagbigay siya ng 100 million kay ERA as contribution. Dapat si Bibit Wabit ang maging chairman ng Committee on Appropriation. Pero hindi, si Bibit Wabit sana ang gusto ni ERAP na speaker dahil magkaibigan sila. Pero nakapag-contribute si Villar at doon nabuhayan ang kanyang negosyo. Pero dito, tinulungan ito si Camille Villar ni Sara Duterte. Pero ano ang kapalit? Dahil sa kanilang kabulastugan ng kanilang mga negosyo, yung price, ano ba yan? Yung water, yung inimbestiga sila ngayon ng SEC at ang Stock Exchange. Kaya bumigay, iniwanan ang grupo ng unity nila doon sa Senate, pinamunuhan ni Senate President Escudero at tinanggal si Marcoleta. At ang ilalagay daw, yung pinapatanggal namin dahil sa kabulastugan, pag mamimili umano ng mga testigo para patistify sa mga hearing, yung si Hontiveros. So kung hindi man yan,
Kung si Ping Lacson, wala tayong problema. Pero kung ibang klaseng tao ang ilalagay dyan, walang kredibilidad, lalong mababaon ang ating bansa. Mga kaibigan, ito lang masasabi ko. Sila lahat ay nagsasabi na, si Marcos ang may pasimuno nitong pag-discover nitong flood control mess, flood control corruption. Mga kababayan, huwag po tayong maniwala. Si Marcos ang mastermind sa lahat, mga kababayan. Since 2023, kung hindi siya bobo at hindi siya stupido, paano nakalusot yung flood control projects, flood control funds in 2023? Sinasabi na ni Tiangco, 2.5 billion lamang. O ilan lang ang bilyon. Pero umakyat. Hindi ba napapansin ni Marcos yan, pare? 2024, pinalusot na naman niya. Tapos bigla siyang nagsasabi sa publiko, 5,500 flood control projects, palakpakan lahat. Tapos after 1 week, ang Diyos pinakita sa kanya, Marcos, nagsinungaling ka, walang flood control projects. So, he signed all these General Appropriations Act knowing that there were billions appropriated in funds. And yet, pinalusot niya. In 2025, ni-raise na yung mga blanco doon sa BICAM. And yet, pinirmahan pa rin niya. So, may pera kaya na malustay? Kung hindi, sa kabubuhan ni Marcos, na pirmahan niya yung General Appropriations Act. Ito pa lang ang sasabihin ko ngayon, but marami pa. Kaya nga po, nananawagan kami. Hindi lang ito ang rally na sinasalihan na namin. This is the time now that we will legally ask every citizen na magkaisa po tayo. I-denounce natin itong kabulastugan ng lahat na nangyayari sa ating bansa. Ayan, nagpumunta na naman sa Cambodia. Anong gagawin niya doon? Magliliwaliw lang. Mamumuno daw siya sa grupo ng ASEAN. Ano naman kakayahan niya? Sabi ni Inday Sara, 10 a.m. pa lang, umiinom na ng whiskey. Ano naman ipaglalaki natin sa isang presidente na ganyan? So yun po, mga kababayan, magkaisa po tayo lahat at atin ipakita sa buong bansa na tayo ay hindi na pwede na unahan na tayo po ng Indonesia. Yun lang po ang masasabi po ngayon, ngayong umaga. Thank you. Okay, good morning everybody again. I'm Rod Cornelius.